inasal pork barbecue. Alright, mga Babsat, nandito tayo kay Attorney Claire, mga Babsat, no? Senator Alan, sagad sa galit kay NBI Director Matibag, hinarang ang hiling. Diyos por Udi. Pakinggan natin. Na siyang nagawa is July 13. Naka 12 minutes, sabudin natin sa May Attorney. Lord Glenn, may Lee. Sabudin natin sa Magaling Attorney. natin ng mga nanalo sila sa ano, di ba? Sa ano yan? Got Talent. Ayun, Asia's Got Talent yata. Tama ba? Asia's Got Talent ba? Si mga kaya. So, yun. Okay, tapos nandun si Alex Ayala. Yun, di ba? So, thank you, Miss Alex Ayala. Napasaya mo ang Pangulo. Lahat kami, lahat tayong mga Pilipino. Wow. Nakakatuwa mga kakli kasi hindi niya kinakalimutan sa bawat interview niya, isisingit niya yung pagiging Pilipino niya. Sana lahat ng Pilipino ganon, hindi yung alam na, yung iba inilalaban, China. na interes. Ayan, thank you, Dictus Red. Si Judy Simon na from Canada, kasi Ray Kong, Forward. kasi parang di siya makamove on. Oh, wait. Yan na. Itong si Senator Alan Cayetano. Kasi parang di siya makamove on. Ewan ko kayo mga kaklira, baka mali naman ang aking nararamdaman. Parang di siya makamove on kay NBI Director Melvin Matibag. Eh, siyempre, Kasi masama siya yung loob niya. maharang sa request nito. So, Tama. pakinggan natin mga kaklira. Okay? Then, wait, nasa ito? Bakit? Oops. Wait. The NBI and the Wait, Senate ganyan, is under ganyan. attack. Okay, wait lang po. Sabi ng NBI. Tako pa. Yan. Bakit? Ba't gano'n? Yan. Palakihin natin. Yan. Okay. So, object to Mr. Presiding Officer. If no one objects, I will not object to having Director Matibag yesterday, but maybe as a caution to government officials. may nag-object ba? O siya lang ang nag-bring up? Kasi di ba may request ito nadinig ko na may request si NBI Director Matibag na kung pwede ma-change yung schedule niya. Kasi meron siyang, na-invite yata siya. Na-invite yata siya mga clear. Kailangan sa isang summit, right? Natin ha, alam ko ito eh. So kaya nakikiusap siya. Kasi syempre, may mga magkakataon mga clear na may biglang dumating na invitation na hindi mo rin naman mahindian kasi importante rin. Okay? Okay ito. Gusto nga niya mas maaga. Sana siya na ito, pakinggan natin. Ito ha, pakita ko lang ang konteksto kung ano yung hinihiling niya. Ipinatawag ng FBI, Matibag as House Prosecution to reschedule impeachment testimony. July 12, 2026. Okay, so sabi niya dito, NBI Director Melvin Matibag has asked the House Prosecution Panel to reschedule his testimony before the Senate Impeachment Court because he was invited by the FBI to a summit on scams and transnational organized crime. Maganda naman, di ba, mga clear? Summit ito. In a letter dated July 10, addressed to the House Lead Prosecutor and Batangas Representative Jervy Luiso, Matibag expressed his readiness to take the witness stand and asked that his testimony be scheduled before July 20. Di ba? Pwede naman siya eh. Hindi ba siya ito magtatago? Gusto nga niya earlier, di ba? This request is occasionally occasioned by an official commitment abroad. Diba, the FBI, in coordination with the Royal Thai Police, has invited the NBI to inaugural regional summit on Scam Center Compound and Transnational Organized Crime to be held in Bangkok on 21 to 22 July 2026. Kaya nga, baka pwede, July 20. As a director, I will personally attend to represent the NBI at this summit of Director and Commissioner General level law enforcement leaders across Asia Pacific which require my travel and attendance to those dates. So, nag-request siya. Diba? Maganda naman yung pupuntahan niya, summit. Di naman to concert ni Taylor Swift. Diba? So, meron naman siyang official na event na pupuntahan. Yan. Okay, ano ba ita-testify niya? Expected to testify in relation to the threat allegedly made by Vice President Sara Duterte against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Okay? So, yan ang pinagalingan yan. So, ngayon, di ko alam, sabi niya kung wala mag-o-oppose, parang wala naman nag-o-oppose. Mga clip, please, tell me. Okay? May nag-oppose ba maliban kay Senator Alan Cayetano patungkol sa request na ito ni NBI Director Attorney Melvin Matibag? Meron ba? Hindi ko na-expect yung mga lapses na NBI kanina. Okay. Ano ba lapses kanina? Yung typo? Jadris? Oo. Thank you, BLD. Ha? Jadris, ang pinatutungkol naman ba yung typo error? Okay? May nakita kasi ako, parang tinatanong siya tungkol sa typo error eh. Lemon, yes. Nandito si Lemon. Si Maylene, Shirikan Zaki, of course. Okay, so mga clear, meron ba? Wala pong nag-oppose, di ba? Wala nag-oppose, di ba? So, siya lang yung nag-bring up. Pwede naman itong talakayin kasi maganda naman yung request at ang pupunta, di naman bakasyon, di naman concert. Di ba? Pero sige, pakinggan natin itong si Senator Ana. Congressman Defensor. I read over the weekend that Director Matibag is writing because he is to be in a convention meeting the FBI next week. So actually, we're going to be here 30 weeks
We have put aside many important things. We have put aside many foreign trips, many local trips, whether it's to help dun sa tinamaan ng lindol sa Mindanao or tinatamaan ng baha ngayon, because we have to be here 2 o'clock. Ayun, ang dami ng side comments, di ba? Parang for me, unnecessary siya. Tinatamaan ng baha. Di ba? Si Senator Alan ba, may ginawa na ba to? I mean, para masolusyonan niya ba? Maliban siyempre sa willingness niya to investigate, nadalihin sa Blue Ribbon Committee hearing ang Maleta 18, ang 18 Maleta Boys. Diba? Samantalang, mga kakli, sa totoo lang marami ng lugar ang nagsabi na mabilis humupa. Pero syempre, hindi pa ito perfecto kasi parang talaga, kailan ba nag-start talaga ang DPWH, ang MMDA sa Metro Manila? Diba? Sa Naga, kahit pa paano mga kakli, nasimulan na. Yung kontrabaha project ng gobyerno ni Pangulo. So, pero ipinipilit niya, no? Pero parang meron na siyang nagawa. Pero mga kakli, sa totoo lang, kaya ako binanggit namin kanina yung tungkol sa nagtatapon ng basura. Napakita rin sa video, sa ibang mga nakita natin na post, yung pumping station na gumagana. Bumabagal siya dahil ang daming basura. Tapos nakita natin yung mga tao nakatabi, nakatira, malapit sa creek, doon nila tinatapon lahat ang kanilang basura. Ang MMDA, ang DPWH, inaayos, nililinis, tapon kayo ng tapon ng basura. Tapos pag bumaha, ang lahat ng sisi sa gobyerno, parang ito. Diba? Samantalang pag may baha, tingin ko, hindi na ito lumalabas ng bahay Until matapos tayo every Monday to Wednesday, then after the SONA every Tuesday to Wednesday. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. Actually, mga kaklikitin, hindi nag-dictate. Sa court, madalas nangyayari yan. Halimbawa, bigla may nag-conflict. Bigla lang, may emergency. Basta ma-prove mo lang yung reason why. Bakit may emergency. Nagkagrant naman yun eh. Tapos bad taste? Hindi ko tuloy alam kung saan ito sa trial eh. O pumasok agad dito sa politika. Diba? Okay? Diba? Saka mga ka-clear, hindi naman nga siya umiiwas. Gusto nga niya kung pwedeng mas maaga. Hindi yung dictate, tama. Request yun. J. Martins. Para lahat, pwede niya maatenan. Bad taste? Ano ba mas bad taste, mga ka-clear? Ano ang bad taste? Yung nilagay nyo, nung nilagay nyo sa protective custody ang inyong kaalyado, tapos hinayaan yung makawala or makatakas? Busog na sulit? Ito! May pangmalakasang meal na pasok sa budget! Mag-Jollibee Burger Steak! Di ba? Makawala or makatakas? Ano mas bad taste? Di ba? Pag nagsalita ka ng bad taste, parang ikaw ang galing-galing mo, ang linis-linis mo, parang lahat ginagawa mo para sa Pilipinas. Ito nag-request lang earlier. Earlier lang. Kasi ang alis niya, July 21 to 22, yung activities. Diba? Hindi naman lahat nasasabi niyo agad eh. Sige, pakinggan natin mga kaya. Bad taste daw I was Secretary of Foreign Affairs. That's why you have undersecretaries. That's why you have deputy directors. So I admire the patience of the prosecution, no? But if siya yung personal na inimbita, hindi ba mas magandang i-represent niya yung Pilipinas, siya being the head of the NBI? For me, mga kaklir, hindi siya big deal For me anyway, hindi naman ako Senator Judge. Sabi niya, sino ka ba? Bigyan mo Senator Judge. It's no big deal. Bakit? Testify naman eh. Diba? Pwede niyo namang pakiusapan. Halimbawa, isusunod na hearing. O sino man yan. Ito nga, ilang witness ba napasok nila dito? Diba? Tapos hindi ka pa sigurado kung yung schedule na nandiyan si Director Matibag, mauupo siya agad. Diba? So, tingin ko lang, pinapalaki niya. Yung request, nag-request nga earlier, ano bang araw? July 13 pala ngayon, Earlier. Nag-request na siya. Kahapon, maybe, nung Friday, di ko alam syempre, sa linggo kahapon. Diba? Or, di ko alam kung kailan nag-request, but definitely, kung 13 ngayon, 12 kahapon na news, mga 11 siguro yan. Diba? May chance. May leeway. Diba? Merong paraan. Pero, for me, sa akin, basa ko lang, pinapalaki ni Senator Alan at para ipakitang abusado, di umano, ito si NBI Director at parang ang gusto niya, yung ano yung gusto niya. Sa mga kalib, huwag natin kalimutan talaga Huwag natin kalilimutan yung nangyari sa Senado at the time na siya yung Senate President. Under attack. Diba? Kung pag-uusapan natin yung nire-request niya yun, magalang na pag-request ni NBI Director Melvin Matibag para ma-schedule lang siya earlier than the scheduled hearing kung saan siya siguro nakatoka. Ano mas bad taste? Yung ginawa niya na 3 araw na hindi umatay ng session? Hindi siya senator, judge, lawyer siya, defense lawyer. Ang galing na magsalita na it's bad taste.
Even the prosecution, they have a way of timing and laying down the witnesses. So, I don't want later on to say na dapat natanong ko muna to sa unang witness, kaya lang si Director Matibag inuna dahil ganito, ganyan. No? So, I'd like to put that on the record and ask my colleagues if that's acceptable to us. I mean, Ito pa pala mga klira. Ito pa pala, experience ko to. Halimbawa, meron akong 6 na witnesses. May schedule siya, Kung alam ko na yung isang witness ko ay hindi po pwede, ipapasok ko yung isa. Allowed yun. Hindi siya talaga, sa akin sa court, hindi siya automatic na kasi A, B, C, D, dapat sunod-sunod. Paano kung nagkasakit si B? Halimbawa, pwede mo ipasok si C. Basta yung dates mo, na naka-allotted sa'yo na dates, yun lang ang pwede mong gamitin. So kung hindi mo kung ikaw ang nagkulang dahil may sakit yung kliyente mo o yung witness mo, hindi available witness mo, sagot na yan ng prosecutor or rather ng counsel. Kasi yun yung date mo eh. So pwede mo palitin yun. Hindi ko alam bakit parang hindi siya makamove on. yung well, at least those who are not in jail or the 21 of us are here, the whole government nakatutok, we put aside so many important things, and then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us sorry, but because he has to be with the FBI, siya lang. Diba? Hindi ko makuha talaga yung point na pwede nga na ibang witness mo na isa lang or mauna na siya. Diba? Mauna siya. Total, pinag-usapan nyo naman dyan tungkol din sa death threats eh. Parang hinagpis siya na parang siya dapat kasi siya nga parang siya nga dyan, gusto umalis, may dapat na puntahan abroad, everything sa local or outside the country. Pero nagsasakripisyo sila, parang ganun dating, nagsasakripisyo kami dito, 2 o'clock. Tapos mayroong isang NBI dito na official, na sabi na sorry, kasi invited ako doon, unahin nyo na ako. Diba? So, definitely sa akin, dahil nga sa hearing namin, kung wala mag-oppose at okay sa judge, napagbibigyan yun. Lalo na ahead of time, yung motion mo. Ahead of time. Diba? Mauna tomorrow. That might be bad, President, Mr. Presiding Officer. May I be allowed to, with due respect to the Honorable Senator Judge Alan P. Cayetano, we will always respect the decision of the Honorable Court. However, we will only be advancing his testimony one day based on the subpoena that... Diba? One day lang. Talagang big deal. One day lang to. we have requested the Honorable Court is scheduled to testify until Wednesday. Tingnan natin mga kaklina. Bukas ba naka-schedule si Zuleika Lopez? Bukas ba? Bukas ba? Tingnan natin kung ano magiging natin tomorrow. Tingnan natin kung ano magiging reaction nito Senator Alan kita. And that we will not disrupt the scheduled list of witnesses. We will simply advance it one day. With due respect, Congressman Representative Defensor, I asked that question poignantly last week. If Matibag will be one of your witnesses for this week, and you said no. In fact, you corrected Attorney Libutan when you mentioned Director Matibag as one of your witnesses, and instead gave me a list of Lotok, Zuleika Lopez, and Captain Bello. Matibag was not included. In fact, I don't think we issued a subpoena for Director Matibag for this week. Okay, ayan mga kaklina. If the witness is willing to testify on this date at kasama naman talaga siya, isa din na kailangan subpoena, i-inform mo lang yung lawyer eh. Oh, you will inform na lang your witness ha. No need for subpoena. Kasi alam niya. We will not get another issue. I will hold you responsible for this, counsel. You tell your witness that he should be here, to testify, ganyan. So, yes, sure. No need for subpoena. No need to issue subpoena. Kasi alam na subpoena lang naman is patawag. Para to make it known to the witness, or intended witness, that he is scheduled to testify on this date. Or you are being called by the court. Kung voluntary naman siya pupunta, kasi testify siya. So, no need for subpoena. Given your manifestation after you took over, given that you have, as you said, control and supervision over the counsel for the prosecutors. So he's not in your list this week. He's not being advanced for a day, sir. May I respond, Your Honor? Please, sir. Your Honor, that's correct. I gave a list of witnesses scheduled for Monday, Tuesday, and Wednesday. However, Your Honor, to add, I also added that since NBI Director Matibag has been requested for a subpoena to testify within the week, I also added in my statement that we will inform the Honorable Court which day we can present the Honorable Matibag, and I was expecting him to be presented on Wednesday after the testimony of Captain Belinda Bello, Your Honors. I confirm that, but the situation is, given the one witness per day rule that we supposedly have under the rules of court, no subpoena has yet been issued to Director Matibag to appear this week. Can the clerk of court kindly confirm that for us on the record? Sige na. Wait lang ha. Sige, wait. Hanapin natin kasi sa amin ganyan eh. Kahit walang supina, basta papuntahin mo eh. Okay? Natin. Yun yung practice. Yun yung practice. Maria Pepa Lisok, shout out. So, okay, a subpoena is a formal court order used to compel or force an individual to appear. Tingnan natin. Yan ko lang. Ano kasi, so no need for subpoena, no need. A person to appear, it's to compel attendance under threat of legal sanction. If the person refuses to show up. Diba? A subpoena is not legally required if a witness is already present in court and willing to testify voluntarily. You can simply call them directly to the witness stand.
Kunyari, halimbawa, ito, may witness kami, di ba? May witness na kami, nandun na siya. Tapos hindi siya natuloy. Next scheduled hearing, only for subpoena. Hindi siya kailangan. Kasi, willing nga to testify, kaya siya na nga nagbigay ng date niya eh. So, no need for the issuance of subpoena. No subpoenas be issued for NBI Director Matibag. May I respond, Your Honor? Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Actually, my statement and my question to the court is not really addressed to prosecution. You will have to do the best you can to represent, what you're fighting for. So I commend you for adjusting. But my recollection is because I'm also waiting for his testimony. And my recollection last week, he said that we will not see him this week. And I think 11 days ang That's correct. sa article na to. So we're on day 4. So kung hindi siya pwedeng next week, that's day 7, 8, 9. Again, I don't want to dictate sa prosecution or ano, but to suddenly say na tomorrow na siya, when I'm preparing for our oral argument tomorrow and the other witnesses, is a little bit, Tomorrow, di ba? 20 eh. July 13 pa lang ngayon, di ba? it's a small inconvenience for today. But I hope it doesn't become a rule, especially for a bureau head. I mean, if no one else objects, but if someone objects, I don't think it's really a good rule. Rules are important. I'll have to keep you say technicalities. Rules are important. So even yung notice. Yes, rules are important. Pero yan yung binigay nyo sa kanilang dates. Yun yung binigay nyo ng dates. At yung pagpapresent naman kay Atty. Matibag, within the period naman ang binigay nyo araw kay sa mga prosecution, di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga clear, ang rules naman, ginagamit yan to guide. To guide. Hindi para ma-destroy ang isang cause, di ba? O ang strategy. Hindi yun. Rules are to guide, but to be followed, of course, di ba? So, wala namang mawawala. Di ba? Isang araw nga lang, advance. Anong problema doon? Hindi ganun kasi, minsan kasi po, ang rules of court, lenient naman yan. Especially in the interest of justice. Yung pag ahead of time, di ba, in the interest of justice yun. Kaysa mas tumagal siya, gusto nga niya mauna siya. Di ba? We agreed on, Sergeant Officer, 3 day ba? 5 day notice. 5 days for witnesses not mentioned in the pre-trial order. And then 3 days kapag 3 days given the fact that we will be announcing the witnesses for the following Yes. week on the last day. yeah, anyway, I said my piece. Di ba? 3 days pa nga, 13 pa lang yun, 20 gusto, 7 days pa rin. Alam mo mga clear, ito kasi yan eh. Kaya yung may pre-trial. Okay, para guide yan sa court. Guide yan kung ano susundan nila. Tapos guide din kung yung witness mo, kung ano yung testify mo. Kasi para walang surprise witness. Yun yung ina-avoid na may surprise witness. So dito hindi ko alam kung ano eh. Parang okay naman sila to bring additional yata witnesses. Pero dapat they have to inform the other party para maaral din nila kung sino yung i-represent pa, especially walang judicial affidavit. Diba? So yun lang yun. Guide lang yan. Kaya nga pagka yung subpoena, di yan kailangan kapag willing yung tao to testify on this date. Willing nga siya eh. Ang subpoena lang naman patawag yan. No? Dapat ma-inform ka. Halimbawa, nagre-refuse siya. Or, usually, mga ka-clear, ang pinapasubpoena, yung hindi mo witness. Ito halimbawa, taga-government. Taga-government, Siyempre, neutral sila. Hindi mo siya witness as in, parang sa civil case na testigo mo siya na magsasalita. Pero pag taga-government, siyempre, neutral yan kung ano lang yung dokumento nila. Diba? So, usually, nagpapasubpoena kami dyan. Yan. Pero ngayon, it's NBI Director Matibag who requested na he should be scheduled ahead of the intended schedule. So, there's no need for subpoena. So, anyway, hanggang dito lang tayo. I hope we will not be able to move faster if we have to accommodate the witnesses. Bakit hindi mag-move faster? Uunahin nga siya eh. Diba? Hindi naman siya nagpatagal na 1 taon. Ahead of 1 day nga ahead. So hindi ko talaga maintindihan ito si Senator. Hindi siya maka-move on kasi hindi pumunta si NBI Matibag nung pinapupunta nila. Parang, diba nung nagkakaputukan, hindi pumunta eh. Especially if they're in government. May I add something, Your Honor? For the Honorable Defensor. Sir Presiding Officer, if Wait lang, ano nangyari dito? Naputol na yung video ha? Tignan ko lang mga clear ha? Tignan natin, ano nangyari? Sorry, hindi ko na napanood eh. Kasi nandun kami sa event ni Pangulo eh. Tignan ko po hindi ko nakita. News na lang tayo. Nahabol natin si Atty. Claire. Sakto patapos na siya. Sa let's see. Naka-speed up tayo. Naka-speed up. Latest. Kasi hindi ko nakita na yung dulo. Okay, Matibag to testify before Senate Impeachment Court on July 20. Okay, ito na. 10:21 p.m. lang to mga ka-clear. Okay? So, the Senate Impeachment Court has issued a subpoena for national... Oh, again, there's still time to issue subpoena, di ba? July 20 pa. Ang tagal-tagal pa. Di ba? But still, sabi ko nga, there's no need for subpoena, if ever, ha? Okay, parang hindi walang technical. Binigyan nila. This is after the House Prosecution Panel initially requested to have Matibag appear
on Tuesday, July 14, as he set to attend, okay, regional summit, teka lang prosecuting panel initially requested to have, dapat ba July 14? Dapat ba July 14? So, nag-request ng July 20? Okay. Gatchalian later decided during the conclusion of Monday's trial, however, to instead have Matibag appear before the impeachment court next Monday, July 20. I was looking at the letter from the NBI and the activity in Bangkok is quite important. O, diba? Buti pa ito nakakaintindi. It is a regional summit on scam. Oh, what we can do is to allow him to come here on Monday and propound our questions, and if we don't finish it, we can ask him to come back after his activity in Bangkok. Yan. Dapat tapos na yan on the day. Okay, so napagbigyan pala siya. Yan lang, di ba? Maliit na sa akin lang hindi siya maliit na bagay para hindi pagbigyan. Kasi hindi naman siya maglalakot siya. Hindi siya manood ng concert. Di ba? Trabaho din naman yung pupuntahan niya. Okay, yun lang mga ka-clear. Tinigan ko lang to. Kasi sabi ko, sa normal, sa mga talagang hearing sa court, hindi siya big deal. Talaga. Salamat, attorney. Ano yung round 2 ni attorney? Check na natin. Nagpre-prepare na ng round 2 eh. Yung round 2 niya is, may round 2, round 3, round 4. Nasa round 1 pa lang tayo. Abogado ni VP Sara nahirapan sumagot sa mga tanong ni Senator Rapi. Meron ba? Di ko napakinggan to But anyway, pan muna tayo. Balik tayo kay attorney Enzo Mabsat. Sabi niya kasi kanina mag-live siya. Nag-live na siya. Katatapos lang mga kakabsat. Balikan natin sa attorney. Here we go.